sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tinapyasan ng Kongreso ng halos 64% ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon dahil sa redundant funds o mga pondong meron na sa ibang ahensya ng pamahalaan. Sumang-ayon ang mga miyembro ng komite na bawasan ng halos 1.3 billion ang original na panukalang budget ng OVP na 2.037 billion. Kaya ang matitirang pondo ng tanggapan sa 2025 Magkano na lang? ay 733 million pesos na lamang. What? Ayun, 733. Nilinaw po ni Marikina Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chairperson ng Appropriations Committee, na rekomendasyon pa lang naman ito. At ang final decision sa pag-aproba ng OVP budget ay nasa kamay na ng House Plenary. Ang hakbang ay kasunod ng pagtanggi ni VP Sara Duterte na humuling humarap sa komite at sa halip ay inakusahan ang mga mambabatas na ginagamit ang budget hearing para buhayin ang mga lumang issue laban sa kanya, kabilang ang paggastos ng 125 million pesos na confidential fund noong December 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Luma naman pala talaga na yan. Luma na yun. 2022 pa yun. Bakit binubuhay yung mga lumang yan? Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo. Urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali. Maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto tol. Umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk Maganda morning. to town Lamig. Sobra talaga lamig dito. where the vine Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! At hindi lang basta Friday, Friday the 13th! Friday dito. Kaya pala. Ayan, tinan mo. Oh. Kaya pala parang gustong manlibre ni Mother eh. Mother, Mother. where is Father? Ayun. Is he really sick? Kayo ba'y mapamahiin? Kayo ba'y naniniwala
sa mga iba't ibang kasabihan ng Friday the 13th. Na nai-associate sa Friday the 13th, sabi, malas daw yan Malas, oo. Kaya nga may mga gusali, kumbatsero, na walang 13th floor eh. Oo nga, ano, ba't ba ganun? Ba't ba Meron nga ganun, gawa nga nung may numerong naniniwala. 13. Oo. Bakit kung Friday? Kung ang 13 hindi naman binabanggit na Thursday the 13th, Wala. Wednesday the 13th. Bakit kung Friday? Ewan ko ba? Di ba? Ang sumikat lang talaga yung Friday the 13th doon sa sa horror movie. Sa Di ba? movie. Meron ganun kakatakot na mga Pero huwag kayo masyadong napadadala sa mga takot-takot na ganyan. Lalo pa kung ngayon ay Payday Friday. Yon, payday diba? nga pala. Dahil ang A15 ay natapat ng linggo, meron pong mababait na mga employers na ngayon pa lang Mamaya. pasasahuri na. Sundutin nyo na yung Ang mga kanilang- ATM nyo at meron na yan. Tulad na lang dito sa atin, sa MBC. Manila Broadcasting Company. Subok na matibay. Subok na matatag. Di ba, Yoel? Ngayon ang sweldo natin. O, di na ba? Yung pala nun, ayusin mo yung kanya. Ayusin natin ang kwento natin. This cast Kayo ba? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, walang anumang ininda sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat. Handang pumasok ngayong Friday! Yan. Kahit na Friday the 13th. Ang lagay ng panahon natin kahapon pa makulimlim. May mga lugar na mga inuulan-ulan. Pero wala naman, di ba? Wala naman tayong masyadong pinangangambahan. Maliban na lang sa may parte ng Panay Island yata, kumbatsero, gawing Bacolod. Bacolod sa... Mukhang malalakas ang ulan ng dala ng habagat dyan sa lugar na yan. Mayor Albi Benitez, how are ya? Dito pala sa... Doc Helen Tan, Governor Helen Tan. Yan pala sa Quezon Province ay may yellow rainfall warning. Nako, mag-iingat kayo dyan ha. Medyo malakas-lakas ng mga pag-ulan na yan. Doc Kim. Doc Kim. Tan. Baka kahit daw umuulan lumalabas Mag-ingat ka naman, Doc Kim. Baka naman imbis na ikaw ang nanggagamot yan, ikaw ang gamutin. gamutin. Puntahan mo na rin at gamutin mo na rin. I-check mo na rin ang BP ni Congressman JJ Suarez. Oo, importante yung mga katulad ni Congressman. Mainit ulo Kahapon nanonood ako nung Quad Committee meeting. Mainit ang ulo ni Congressman may pinapagalitan Mainit. Ba't kaya na naman? Siguro Natatalas na hina-high blood. Naiisip niya siguro habang nandun siya sa Kongreso merong nang gagamot dun sa Lucena. Napakahirap naman. Mahirap talaga. Parang wala kang magawa doon sa trabaho mo talaga. Yung ba siguro may pinapagawa sa iyo sa Kongreso. Kailangan nandun ka. Pero ang isip mo nandun sa Lucena. Kaya yung natatanong niya siya tuloy na pagbubunto na. Ay nako. Good morning, Congressman JJ Suarez. Kong JJ, chillax lang. Chill lang. Pero ganun talaga. Kung gusto mong pagsilbihan yung mga kababayan mo, at the same time, mahati talaga yung atensyon mo. Pero so kung mamili ka. Pumili ka. Gusto mo bang pagsilbihan yung mga botante mo? Mga botante mo? O gusto mo magtanong dyan o kung gusto mo magpasiklab dyan. Ganun talaga. Ay, good morning sa mga kababayan natin na katulad ko nasisipon-sipon na rin ngayon. Talagang ganyan. Pabago-bagong panahon. Pero nabanggit mo yung Quad Committee. Matindi pala yung hearing kahapon na inabot ng hanggang alas 10. Mag-aalas 11 na yata nung matapos yun Nung nakaraan ilang preso ang ng Davao Penal Colony ang humarap dyan at binabanggit ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Kahapon hindi na bilanggo ang humarap. Yung warden na mismo, yung dating warden. At sinabing, oo nga! May ganun Saka may abidabid yan. Pinatotohanan niya kung ano yung sinabi ng mga preso. Gumawa siya ng pangalawang abidabid kumbatsero Itong si Warden Padilla. Si Padilla, Di ba dati, referee?
Oo. Sa Trila in Manila siya yun. Tapos humarap din yung pala itsura ni si dating PCSO GM at dating Colonel Garma. Naposisyon na wala sa posisyon. Hindi ko nakikita hindi ko siya nakita. Hindi mo nakita. Lalo na sa personal. Doon ko lang tsaka talagang inabangan ko sa tumutok akong ganun ikaw pala yun? Tumutok akong ganun sa Kaya pala hearing sa camera. pinapakita siya, may shadow na ikaw Nagbabird. pala yun. Natakpan pala yung camera. Gusto ko, noon ko lang talaga nakita si dating Colonel Maganda at si dating Colonel Garma, in fairness, ha? Si GM. Kaya lang naririnig natin nung panahon ng Duterte administration, naririnig natin lagi ang pangalan niya na kumbaga bigatin. Kung daw yan. Very... Super lakas. Very, Pagas, very pas! malakas. Kaya nga ginawa pa ng kanta yan eh. Ano Hindi ba? ba? Ano pa yung kanta? Yung Garma, 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 Garmili. Yung pala yun. Come and go. There's Yung pala a yun. love in your eyes. Ayun, ako. Napaluha, siyang i-contempt. Tinakot ba naman na sa correctional dadalhin? Sino ba naman ang hindi maluluha nun? Si Cassandra Ong nga, ganun din na nangyari. Napasagot sa mga tanong. Oo. Iba kasi pagkabilibid, kumbachero. Iba talaga. Pagkabilibid ang dating. Dapat talaga yan ang maging panakot na siya pala nasa biyahe papuntang Amerika. Ganon. Si dating GM Garma. Nung nasa Japan na, doon sa connecting flight nila, pasakay na ulit ng eroplano papuntang US, Nasabihang hindi na. magkukuha siya, kailangan niyang... Hindi. Ano daw, yung kanyang visa, kinancel ng US. Ganon. Oo, yun ang sinabi niya kahapon sa hearing Kaya hindi na siya makakatuntong sa... Kaya balik siya, kasama niya yung anak niya. Land of milk and honey. Nako. Kaya mamaya, makibalita nga tayo. Pati si dating Secretary Harry Roque. Contempt din yun Kinontempt Ito na ulit. naman, bakit naman? Parang hinihingi yata yung mga dokumento. Hinihingi sa kanya yung salin niya mula 2016 hanggang 2022 na pinangako niyang ibibigay niya. Nagbago isip. Yun, kinontempt. Kaya lang wala naman siya dun kahapon, kaya walang nadakot sa batok ang mga kongresista. Tama. Ano kaya mag-i-issue rin kaya ng arrest warrant? Kung gano'n, hindi ba it follows? Pagka kinontempt ka tapos hindi ka sumipot, Papa-aresto ka. Nako, gano'n na mangyayari doon. Parang napupuno na ang mga detention facility ng Senado at Kongreso, ano? Kaya nga mukhang may plano na gumawa na ng bagong detention facility. Annex ang House of Representatives at ang Senado. Pagsasamahin? Maghiwalay. Magkahiwalay. Saan kaya ilalagay yung sa Senado? Dito siguro sa Senado dahil nandito sila. Pwede siguro parang pagka nagawa na yung reclamation, parang Alcatraz. Andun sa gitna ng Manila Bay. So may barko doon na doon ilalagay. Sino ba yung naringgan ko nung gano'n? Dito sa Pasay. Pasay City, di ba yung kulungan nila dyan talagang grabing si Konsehal Ding. Konsehal Ding. Ding, ang bato. Ang bato. Dati pala ipinlano nila talaga yon na magkaroon na lang ng kulungang barko diyan sa Manila Bay. Di ba? Alcatraz, pwede pang maging kanyan, maging tourist attraction. So, subaybayan natin yung mga pangyayari niyan. Bukod pa dito sa, Mario Joseph. So, mahigit 700 na lang ang matitira sa budget ng OVP pag nagkataon. Siguro, pampasweldo na lang yun. Hindi, malaki pa din yun, kumbachero. Hindi lang pampasweldo, masyadong malaki. Hindi naman ganun kadami ang empleyado ng OVP. Marami pa rin matitira. Ano pa kaya ang magagastusan? Sa bagay, nung panahon ni VP Lenny, ganun din ang budget. Ganun nakaliit. So may magagawa pa rin. Marami pa magagawa. Bukod sa pagdarasal at paghihintay na may mangyari sa sitting president. Yun ang kanyang, at least naging religious yung mga vice. Ay, naku na!
Anthony Taberna Dos sa DZRH. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday! Friday the 13th! Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit pisong rollback sa produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Ano ba naman yan? Kakasunod-sunod na yan, ha? Dayuhan tumulong kay Alice Go na makalabas ng bansa, hinubaran Aba, ng paok ng maskara. Ayun. Pastor Apollo Kibuloy, nagpakapon. Kaya hindi nabubuntis ang mga minumulestyang menor de edad, ayon kay Colonel Marantan. Mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos may sweet birthday message sa kanilang ama. 16 anyos na dalagita, 3 araw na binihag at paulit-ulit na ginahasa Mariano Kaindo. bago na rescue sa Tondo, Maynila. Dalaga pinatay ng lover na pulis. Naku. Kasamang babae na damay din sa Surigao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, sa good news muna tayo. Sige, ha? ACS Good News. Inaasahan daw po ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 3 araw na trading sa regional market, higit piso kada litro. Aba, mahigit piso kada litro ang maaaring tapyas sa presyo ng diesel, gasolina at maging sa gaas o kerosene. Tingnan mo nga naman ano. Ilan sa faktor na nakatulong daw para sa panibagong rollback ay ang plano ng OPEC na palakasin ang kanilang produksyon. Nakaapekto rin ang paghina ng demand ng China at ang mahinang economic outlook ng major economies. Ang problema si Parcon. Ngayon! Ay nahawa na rin kay Bailon. Ngayon! Siya nga Gustong pakargahan na lahat ng sasakyan kahapon eh. Ganun ba? Pinigil ko lang eh. Buti na lang. Hindi na kako natin baka bumaba na naman sa Hindi. Hindi, karga na tayo. Nahawa kay Bailon. Panginoon kong buhay ito. Influence tayo si Bailon ngayon eh. 6:24 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Wang Ziyang ang boss of all bosses ng operasyon ng mga pogo sa bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, si Huang na natuklasang may 5 passport sa isang raid sa Pampanga noon ang tumulong din kay Alice Go na siya pala makakuha yun. ng mga hotel accommodation sa Singapore. So yan yung pangalang isinulat ni Alice na ibinigay sa mga senador. Yan, lumilitaw, ganun nga. Gayon man, hindi kinumpirma ni Cruz kung si Huang din ang tumulong sa pag-alis ng bansa ng magkakapatid na Guo. Matatanda ang sinulat lamang ni Alice Go sa pagdinig ng Senado. Ang pangalan ng tumulong, hindi ito yung sinulat. Iba pala. Yung isinulat niya, yung pangalan ng tumulong sa kanya na makatakas sa bansa. At una na rin sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na ang isinulat ni Go na pangalan ay nagmamayari ng 5 pasaporte
at nasa Taiwan. Oh, siya ito nga, siya nga yun. Ito nga yun. Larry Damian. Alas 6:25 ang ating oras. Mayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Hindi nabubuntis ang mga hinahalay ni Pastor Apollo Kibuloy dahil ito'y isang kapunado. Ano ba tawag sa ganun? Alam mo yung kapunado, yung matamis na uri ng longganisa, no? Hamonado yun. Kapones. Kapones. Are you well? Anong tawag ba sa ganun? Vasectomized. English Hindi, yan eh. English yan eh. Yung, sa Tagalog. Yung sa Tagalog, ano tawag sa... Kapunero. Hindi, kung ano naman yun, yung mga nagpilas ng sedula yun. Teka, para mas malinaw at magkaroon tayo ng maayos na description sa ganyan, ipatawag natin ang subject matter expert. Andyan lang no, sa kabilang kwarto. Nasa hall. Mother, pakitawag mo nga isang kapunero. I move to ask the gentleman from the other room to enter the announcer's booth. Para lang po malaman natin kung ano talagang tawag sa isang tao. sa Pilipino. Sa isang lalaki. Sa isang lalaking nakapon. Nakapon, tama yung vasectomized. Vasectomized. Habang tinatawag lang po ang ating subject matter expert. Dito na po, pumasok na po. Wag na ho kayo mag-out. Objection, Your Honor. The subpoena do sistecum is not properly signed. Ano pagka vasectomize, ano ba sa Tagalog 'yon? May maraming paraan ng pagbabasectomy. Ganun ba? May non-scalpel vasectomy, merong surgical, yung talagang proseso na yung dating lumang Dati, proseso. Ang bago ngayon no scalpel. Paano ginagawa? Ano lang, may parang ano ginagawa? Blade lang? Hindi, walang blade. Para may pipigtasin lang May na ganun. pipigtasin lang, may papasok na padang noodle. Pinakamagaling dito si Dr. Flavier. Erestosa. Hindi, Dr. Erestosa. Ganun lang, may huhugutin lang na parang Ikapit-bahay ko lang si pinakamatagal na si Doc. pinakamatagal na process yung paglilinis ng paligid. Tapos meron lang hahatakin na parang ugat. Tapos yun yung hahatakin ganoon. Ay walang sugat. Pinuputol ba 'yan? Puputulin. Alin ang puputulin? Hindi, yung ugat lang. Hindi na- yung pinakamalaking ugat. Yung isang portion lang yun. Yung pinaka-tube. Yung pinaka-tube. Yun lang yun. So ano lang ang gamit nung mga doktor, kapon? Yung parang needle lang. Wala nga halos bloodless. Bloodless. Mga ilang gano'ng katagal itong proseso nito, Kong? Pinakamatagal na 15 minutes. 15 minutes. Oh. Alin party doon nagpatagal? Yung paglilinis. Yun nga, Akala ko yung paglilinis. pagpipilit sa'yo na humumagubo. Hindi ka naman kailangan maghubo. Ang nagpatagal doon, ang nagpatagal yung paghihintay ng commercial. Dahil nung ikapon si Kong Angelo, nagpo-programa. Hindi ka po ang tawag doon. Ano nga? Yan. Vasectomy nga. Yung sa English yan eh. Hindi. English yung vasectomy. Sa Tagalog Sa ba? Tagalog. Kasi ang iniisip mo, ang ano kasi ngayon, conversion. Ako kasi nagkakapon. Castration ang ibig sabihin nun. Hindi, nagkakapon ako ng baboy dati. Ano yung nagkakapoy ako ng baboy? Halimbawa, yung baboy ay mga... Tatanggalan ng itlog yun. Tatanggalan mo ng bayag yun. Castration yun. Yun ang ano. Castration. Pero Ito isa lang aalisin mo, hindi dalawa. Hindi, tinatanggal pareho yun. Dito walang castration. Hindi siya castration. Hindi castration. Oo, vasectomy. Ano nga sa Tagalog yan? Di vasectomy. Tagalogin mo pag English na nga. Hindi, yung isa naman, yung sabi mo, yung surgical. Yun yung pinuputol. Yung tinatanggal talaga. Ang ginagawa ng mga transgender na nagpapatanggal. Yun, castration yun. Castration na yun. Oo, yung mga nagpapatanggal. So, vasectomized. Vasectomized. So, magkasundo tayo. Kasi may mga hindi naman nakakaintindi ng English eh. Na, Kung ano-ano yung binabansag. Kapunero. Hindi. Eto, may nag-message sa atin na kapunero nga daw. Kapunero. Hindi. Hindi, ito yung si Rick Pon, ang sabi niya, Al Capone. Hindi, pero ito pagka kayo satisfied na sa bilang ng inyong mga anak at hindi nyo naman kayang pakainin pat pag-aralin mo, no scalpel vasectomy. Pwede bang ibalik yon?
Yun na yun, na surgical procedure na yun. Pwede. Pagka pwede. dumating Pwede ang ba? panahon, Naisip magpasya mo. ka. Idudugtong uli. Ang nagbago isip mo. Bago isip mo, halimbawa, kaya ko pa pala, 73 years old ka na, kaya ko pa pala. Oo. Gusto Sapang mo naman. gusto ko Kapit-bahay mo na magkaanak. siguro may kagagawa noon. Hindi na ikaw noon. So pwede pa. Pwedeng Pwede pa. ibalik. Pwede. Alam mo, tawagan nyo na si Dr. Flavier. Ba't pa kami ni-interview nyo? Ba't naman tatawag, the gentleman is only in the other room. Subject matter expert. Subject matter expert. Maraming salamat, Kuya Salamat. Angel. Thank you. Angel. Paano ang talent pick ko? Ayun, iaabot ni Mother. Abot. Mother ang bahala sa'yo. Ayan po, si Thank you, Kuya Kong Angel. Hindi, pero alam nyo yung sistema na total may advocacy po si Kuya Angel na ganyan. Totoo naman, ito po ay may kinalaman sa family planning. Family planning. Oo. O lalo na yung kutakot-takot na ang anak dyan Oo. hindi naman kayang buhayin. Di ba? Isipin nyo na yun. O kaya kayong yung mga kapitbahay, may mga kakilala kayong ganyan, kumbinsihin ninyo. May mga kakilala ninyo na sundin ang yapak ni Kong Angel. Dito ho kasi sa DZRH, lahat naman dito kumbatsero ano lang kokonti lang ang mga anak. Konti yung anak ko kaya iba dito ayaw pang mag-anak. Ayaw pang mag-asawa. Wala pang asawa. Si Ibig sabihin lang, sa madaling salita, wala pang nakukumbinsi dito Si Kong Angel. mabalik tayo sa balita. Mabalik Kung tayo. saan tayo napunta Nanawagan si Marantan, si Colonel Marantan, sa iba pang mga biktima na lumantad na at huwag matakot dahil nakakulong na si Pastor Kibuloy. Sabi nila, yun nga, tinanong ko rin sa kanila, bakit nga naman hindi kayo buntis? Oo. Sabi nila, si Kibuloy daw is castrated kasi tumay siya. Si Colonel Hansel Marantan ng Davao City Police. Tiket sa langit ang turo ng KOJC sa mga nagiging biktima ng sinasabing pang-aabusong sexual ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito po ang pinahayag ng PNP matapos makapanayam ang mga lumapit sa kanilang tanggapan para ibunyag ang mga krimen umano ng pastor. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, lumalabas sa paunang investigasyon na puro mga kababaihan ang ginagawang pastorals na siyang iniaalay kay Kibuloy. Matapos salayin ng pastor, sinasabihan daw ang mga babaeng biktima na sila ay mga birhen pa rin sapagkat nakapagtalik naman sila sa espiritu ng Panginoon. Pagkatapos gamitin, di umano, yung Pastor Kibuloy, itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos. Si Colonel Si Jean Colonel Fajardo na Jean pala. Fajardo na ang nagsabi. Samantalang isang oras natin interview Kahapon, dito. sa atin sinabi ni Sa Colonel atin. Marantan mismo yan. Na yung bamba- naikwento lang ni Colonel Marantan kay Colonel Jean Fajardo. Tas sumunod, si Colonel Jean Fajardo na nagkukwento. Parang lumilitaw na nakichismis na si Jean Fajardo. Ang ino kung buhay ito. Samantala, alamin nga natin ang update kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang PNP daw ay nagpakalat na ng sapat na pwersa. Ngayon pala dadalhin si Pastor sa Pasig RTC. Andon si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, tiniyak ng Philippine National Police na sapat ang nakakalat nitong tauhan para sa nakatakdangang arraignment ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig RTC ngayong umaga. Bagamat walang dilang itong binanggit siyempre ng PNP spokesperson na si Police Colonel Jean Fajardo. Sinabi niya handang sumaklolo sa seguridad ang Pasig City Police. Sinabi naman sa iwalay na pahayag na Eastern Police District Director Police Brigadier General Wilson Asueta na nasa 100 pulis ang nakaalerto sa kanilang hanay. Dito sa PNP Custodial Center, dumating na ang mga tauhan ng CIDG at yung mga maghahatid sa leader ng Kingdom of Jesus Christ sa RTC 159 na babanahag natin yung convoy na pumasok na dito sa pinaka-bukana o pinaka-street sa harap ng Custodial Center. Sabi ni Fajardo, wala silang nakikitang security threat dito sa paglipat kay Kibuloy, pero pinaghahandaan in particular ng kapulisan yung posibleng pagtagsa ang mga taga-suporta at miyembro na KOJC founder.
maging yung mga tauhan din ng foreign media na inaasahang magko-cover sa pagbasa ng sakdal sa Pasig. Wala tayong nakikita ngayong mga nakapormang tauhan ng Civil Disturbance Management. Kaya iba sa noong unang gabing dinala rito sa Campo Crame yung religious leader. Unavailable ang approach ng qualified trafficking ni Kibuloy at 4 na kapwa-akusado sa Pasig Court. Habang mamayang hapon, Jerep Anthony, may isa pang arraignment sa Quezon City RTC naman itong si Kibuloy para naman doon sa child and sexual abuse case, pero ito ay gagawin via video conference lamang. Yung CIDG, Jerep Anthony, sinubukan nila hanggang kahapon na hilutin itong physical na arraignment ni Kibuloy para gawing video conference. Video conference lang din lamang, pero hindi ito napayagan at ito nga, physical. Kaya pinag-utos ng korte na dalhin doon sa Kibuloy. Kahapon dumating din dito sa Crame, bahagi ng legal team ni Kibuloy, si Attorney Mark Tolentino, at sinabing handang humarap sa legal na proseso ang akusado. Pakinggan natin siya. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanyang katotohanan, he is innocent, and of course, yung ginagawa dito naman is, alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. Para mga oras mula ngayon ay ilalabas na nga rito sa custodial facility ang pastor at yung 4 na kapwa-akusado. Nakikita natin yung ulo ng convoy, yung pinaka-mobile ito ng QCPD. At sa iba pang detalye ay hindi na natin sisipatin. Pero alas 8 nakatakda yung unang arraignment at pagbasa ng sakdal sa Pasig RTC. Alas 2:30 naman hapon, video conference sa arraignment sa Quezon City Regional Trial Court. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel! Susunod! Tito Bo! Merong polis na namaril ng kanyang karelasyon. Patay! Isang 25 anyos, kumbachero. Yung dahil sa pag-ibig. Ito naman, isang 16 anyos na dalagita ang ginawang sex slave sa Tondo, Maynila. Marios. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:38. This time check. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit magtsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, ang ating malakas stickering promo ay nandyan sa gate ng Malacanang sa Mindiola. Aba. Sa tapat mismo ng Centro Escolar University. Oy, pamilyar sa akin yan. Madalas ka dyan. Madalas ako dyan Ikaw 35 anyos na. Hindi, nung 31 years old ako, lagi ako dyan. Kaya kita nyo, kapupunta ko sa Mindiola, nakapag-asawa ako ng maganda. Taga CEO kasi yung CEO. Kaya yung mga taxi driver, grab driver, mga private motorist na nandyan lang sa paligid, aba, ano pa hinihintay nyo? Punta na, dyan po sa may tapat ng CEU sa gate ng Malacanang sa Mindiola. Ayan, walang kinalaman yan sa birthday ni BBM. Oo nga pala, birthday ni BBM. Pero ito'y sa kagandang loob ni Sherwin Alfaro. And then, ang ating ng DZRH MBC. Alas 6:43 ang ating oras, isang 25 anyos na dalaga ang binaril at napatay ng karelasyong pulis. Nako. Matapos itong makipaghiwalay nang matuklasan na meron palang asawa itong si pulis.
Ito ay nangyari dyan sa Bislig, Surigao del Sur. Nadamay din sa pamamaril ang isa pang babae. Kapwa nasawi sina Janet Katarman Besa, 25 anyos, at Karil May Abangan, 21, habang naaresto naman ng kanyang mga kabaro ang suspect na si Police Master Sergeant Kenneth Biola Cacho, nakatalaga sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao Oriental Police Office. Batay sa investigasyon, natuklasan ni Janet na kasal pala itong si Cacho. Kaya nagdesisyon nitong makipaghiwalay na. Ngunit nag-cross ang kanilang landas sa isang bar. At kinausap ni Kenneth ang girlfriend na nawi sa mainitang pagtatalo. Bumunot ng baril ang polis. Pinagbabaril ang dalaga. Isip-isipin mo, no? Tingnan mo na yun, ano? Nagkahiwalay na sila. Tapos na eh. Dahil sa... nakipag-break na yung babae. Nakipag-break na eh. Pero ayaw nung polis. May asawa siya. May asawa siya. Ito naman pulis pumunta na... sa bar, may dalawang barel. Oo, ayun ba, nakapasok sa bar ng... Pulis ako! Sabi Sabi sigurong ganun. Pulis ako! Ayun, nako. Yan ang nga sinasabi natin sa recruitment ng PNP. Totoo yun, totoo. Napaka-importante. Saka naman yung mga katulad ng pulis na to, kung manliligaw ka din lang, halimbawa, kung gusto mo talagang manligaw, sabihin mo sa liligaw, may asawa ka na. Para hindi yung... Wag mo nang tinatago yung wedding ring mo. Ipakita mong ganyan. May kilala akong ganyan, ipinapakita pa mismo eh. Ginaganon pa, ganun. Ginaganon pa eh. Ganun. May asawa ako. May asawa na ako pero liligawan kita. Sabing ganun eh. Sagutin mo ako at your risk. Parang ganun eh, no? May mga ganun talaga. Yung iba talagang tinatanggal pa. Magpapanggap na siya walang asawa. Samantalang bakat naman yung pinanggalingan ng singsing. Lalo na kung mataba yung daliri. Saan napunta? Alam niyo, kapag magpapagawa po kayo ng wedding ring, PM is the key. 6:45 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Isang 16 anyos na dalagita ang binihag at ni-rape ng maraming beses sa loob ng 3 araw bago ito na-rescue sa Tondo, Maynila. Naaresto po naman ang 24 anyos na suspect na si Christian Navarro na nakakulong na ngayon sa MPD Ermita Station. Sa pahayag ng biktimang itinago sa pangalang Tina, talaga si mother sa pangalang Tina pa itinago. Dinukot siya ng suspect mula sa kanyang bayan sa Antipolo noong umaga ng September 9 at dinala sa bahay ni Navarro sa Tondo at doon ay ginahasa ng maraming beses. Ikinulong ni Navarro ang dalagita sa kanyang bahay mula September 9 hanggang 11. Upang makatakas, umisip ng paraan ng biktima at nakiusap sa suspect kung maaari silang pumunta sa Luneta Park para naman malibang siya at sumang-ayon naman ang binata. Nang dumating ang dalawa sa Luneta, nagawa ng dalagita na makahiram ng cellphone sa isang bystander at kinontak ang kanyang pamilya. Dumating sa Tondo kahapon ang pamilya ni Tina kasama ang mga otoridad at agad na nahuli si Navarro. Alas 6:47 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo na po. Agreeing kayo, gising na. Binalikan ng mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos ang good memories. Good memories. Good memories. Nila kasama ang kanilang ama. Sa vlog ng Pangulo, isa-isang nagkwento sina Sandro, Simon at Vinny ng kanilang mga nakakatawa, hindi makalimutan at masasayang alaala. Ibinahagi rin ng mga ito ang kanilang natutunan sa kanilang daddy na baon-baon nila hanggang ngayon. Kasabay din ito ng kanilang mga sweet birthday messages sa ama. My biggest wish for my dad in general is just that he stays himself and he stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent that he's always been. As a father, I'm happy to see him kind of come into the role that he's always, or always been working towards, whether directly or not. And as a president, I'm really happy to have him for our country. Economically, politically, I don't think I could choose anybody else aside from my father. Bob, happy birthday. We all love you so much, and I hope you know we always will be behind you 100%. Love you. 67 years old na pala si Pangulong Bongbong Marcos today. Yun!
Happy birthday, Mr. Happy President. birthday! Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Prangka at malalimang usapan ang naging pagpupulong ng Pilipinas at China ukol sa West Philippine Sea, partikular sa issue sa Skoda Shoal. Sa isinagawang bilateral consultation mechanism meeting sa Beijing, muling iginiit ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Skoda Shoal at handa ito sa mga hakbang para mapababa ang tensyon sa karagatan. Binigyan din naman ng China ang kanilang sovereignty sa Skoda Shoal at dapat alisin ang mga barko ng Pilipinas doon. Kapwa naman nagkasundo ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang pag-uusap at diplomasya. Dalawang magkasunod na araw nang nagkaaberya ang operasyon ng LRT2. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, nagkaroon daw kasi ng problema sa kanilang power system supply. Sa huling naging insidente, nagpatupad ng limitadong biyahe ang tren mula Antipolo Station patungong Cubao at pabalik, ngunit kaagad din namang naibalik makalipas ang isang araw. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the hit. Hoy, hindi kayo makamove on sa issue ng kapon, ha? Just like Ang saring mga tawag, ha? Nagulat sila doon sa bagong technology, kumbachero, na binabanggit ni Kong Angel, na hindi na pala ino-opera. Anong tawag? Non-scalpel vasectomy. Ayan. Sino itong nagsabi? Hinahaltak lang daw yata. Parang meron daw itutusok na karayom, parang kagat ng langgam lang eh. Pero yung langgam, sinlaki ng kamao. Sabi naman ni Ka Jerry Labasan, dapat gamitin ng Popcom yung si Pastor. Gawing motivator daw. Hindi talaga. Pero nagulat tayo doon. Actually, very valid yung question na yon. Kung totoo, di ba? Kung totoo na meron talagang ginagawang ganun si Pastor sa mga kababaihang ito na pawang magaganda. Ang gaganda. At pagka po nakita niyo yung mga larawan ng iba, dadaigin ng maraming artista. Totoo, may mga ganun. Sabihin nyo, kung ganun, ba't hindi nabubuntis? Kung baka naman na kwentong kutsero lang yan. Ayun na nga. Kaya po sinagot tinanong din pala ni Colonel Marantan dun sa mga babae. Yung tanong natin, naitanong din niya. Yun nga pala. Yung po ang sagot dahil vasectomized or castrated pa nga ginamit ni Kwan eh. Castrated. Castrated. And vasectomized. Yun po yung terminong ginamit. So, yung mga ayaw pong makabuntis dyan at gusto pong sundin ang family planning advocacy ng Population Commission. Lalo na't marami na kayong anak, sa tingin nyo sapat na. Dito po ang pamamaraan na itinuro sa atin kanina ni Kuya Angelo Palmones, ang ating subject matter expert. Si Kuya Angelo nga dito, Angelo natin dito may commercial lang nag-commercial lang sa Magandang Umaga Pilipinas Pagbalik parang kapunero na. Mayroong isang mungkahi si Bailon ngayon. Si Norman tuloy napapaganon napatakip ng bibig. Ang sabi ni John baka daw pwedeng tawagin ding kapunista. Kapunista. You got to get
Yeah, pera biro doon sa mga kaysa doon sa anak ka ng anak, hindi mo nga mapakain, hindi mo Hirap mapag-aral. yun. Di ba? O ayan, tinan mo si Kuya Angel. Epekto ba ng pagkakapon niyan? Iika-ika eh. Iba na raw pala. Gout na pala yun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Ulitin lang natin yung mga nandiyan po sa tabi-tabi ng Mindiola. Sa tapat ng CEU Manila. Ayan. Pagka hindi pa kayo may mga nandoon na pero gusto nyo pa bang magkaroon ng chance? Humabol kayo. Humabol na kayo. Dahil perang dala. Dahil dalang pera ni Sherwin Alfaro, yung mga taxi driver, grab driver natin, baka kasi yung iba papunta, natatraffic eh. Siguro makakapakinig sa atin, natatraffic. Bibigyan daw kayo ng chance ni Sherwin Alfaro at ng ating Malakas team, Malakas stickering team. Andun po sila sa may tapat ng Centro Escolar University. Uy, si Joey Garcia. Si Joey Garcia ng Rai Ken. Birthday ba ngayon? Tsaka nung may ano pa yung isang restaurant mo, Joey? Yung Kukurukuku ba yun? Kukurukuku. Birthday daw nung kanyang tatay na si Benji Garcia. Ayan, happy birthday. Galing din kay Mami Marlene. Ayan. At ganoon din kay Engineer Carlos John Mercado. Birthday daw ng kanyang youngest son na si Clark Mercado. Ayan. Si Engineer Tony Nanggil, ang kasama raw niya doon at nagkakape sa tea house. Kala ko nagkakapon. Dapat mag-tsaa kayo sa tea house. Sa baboy daw ay tinatalian lang. Tinatalian lang daw ng goma. Hanggang sa parang mahulog na lang. Mahulog na. Tinatalian lang talaga. Pero yung iba kong batsero, katulad ng aking ama, na napakalupit, blade lang ang ginagamit diyan. Ako tagahawak. May kumukontra dito sa kay Kuya Angel. Sa sinabi ni Kuya Angel na may bagong technology, sabi, matagal na yan. 1973 pa yan. Ganun. Tinan nyo na yun, 1973 pa, hindi natin alam. Dapat talaga napapamahagi yan. Si Mr. Boy Padilla daw ng La Parilla, Cabanatuan, ay tutok na tutok sa usapang kapon. Ang bira. Happy birthday din kay Lola Rosalina Gonzales Mauri and Lola Evelyn Gonzales Arao from CJ, Jov, Ivy, Aubrey, and Yuri Mauri Apale. Ayan, Apale. At magandang morning at happy 29th wedding anniversary kay Kuya Dominic Jorge at kay Doktora Donna Jorge. 29 years ka na palang nagtitiis, Ate Donna, ha? 29th anniversary. 29th anniversary. Napakabait naman ito si Kuya DJ, Kuya Dominic George. Happy wedding anniversary at congratulations sa lahat ng mga SFM students na gagraduate ngayon. Happy 50th anniversary sa School for Ministers ng dyan po sa Central Avenue. Kaya pala si Boy Gonzales. Si Mother, tama ba si Boy? Pupunta raw yata doon at may graduation. May anak yatang graduate si Boy Gonzales. Si Kuyang Els Bartholomew ay sabi, naku wala kayo. Ito yung mga ilan sa mga bisita ko kahapon. Si Tristan Batenga, Nestor Ancheta, Hil Buscaino, tsaka si Buro Cura. Taga saan ba yung mga yan? Mga galing daw ng LA, Los Angeles, California. Inulit po natin ang ating Malakas stickering promo ay nandyan sa may Malacanang. At nag-aabang ng birthday ni BBM. Ano ba kaya ang handaan? Ano kaya ulam? Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Sandali po lamang. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto, Kapopoy. 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday the 13th, September 13, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Budget ng OVP, Office of the Vice President, tinapyasan ng halos 1.3 billion pesos. Birthday boy, Pangulong Bongbong Marcos pumalag sa fake news na nag-resign si Secretary Teodoro sa DND. Imbento lang daw ng mga desperado. Attorney Harry Roque tumangging ilabas ang hinihinging dokumento ng House Quad Committee. Muling kinontempt. DOJ ikinasa ang investigasyon sa umunay 1 bilyong pisong panunuhol ni Alice Guo sa isang Chinoy businessman. LTO, ipinatawag ang rider-vlogger na pumasok sa SLEX kahit bawal ang kanyang motorsiklo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Bago sa detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Mula dyan sa gate ng Malacanang sa Mindiola, andon si RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Dito sa may Mindiola Bridge. Yan kung saan makikita mo rito yung imahin nitong si Chino Roses na nakahamba na pinapakita yung kapayapaan para doon sa mga awa ko ba? Baka may ganyan sa cruise dito yung Mindiola Bridge. Dito, unang-unang dumating na magpadikit ng diesel issue sticker. Itong tricycle na ito. Bakit kaya siya nakapagpadikit ng diesel sticker? Kasi ayun habang siya pumapasada, siya naka-tune in sa diesel rate at naka-tune in sa paborito ng programa. Magandang umaga, kuya. Pangalan mo? Edwin. Edwin. Si Edwin. Edwin, palagi ka naka-tune in sa diesel rate? Lagi po. Lagi naka-tune in. Sino paborito mga announcer? Si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Jerry Baha, Anthony Taberna, meron ka ba? Mukhang announcer din ng boses niya na. Edwin, parang Edwin, para ka announcer eh. Edwin, parang announcer yung boses mo ah. Opo. Oh, ganda ng boses mo ah. Namana lang po sa butterfly. Bumati ka nga. Bumati ka nga. Sabihin mo nga yung ganito. Magandang umaga sa aking mga taga-subaybay sa DZRH. Sabihin mo nga. Magandang umaga sa aking mga taga-subaybay sa DZRH. Yun! naman. Anong panama ni Henry Uri? ano panama ni Yuel Reyes? May tatapat na sa boses mo. Ayos! Thank you, partner. Thank you. Maraming salamat dahil palagi ka nakasuni sa DZRH. Kung sa 1,000 pesos, meron ka rin grocery bag ng DZRH at syempre meron ka rin
DZRH merchandise, t-shirt at payong. Yan, ano masasabi sa DZRH? Maraming po sa DCR. Maraming salamat po sa DCRH, Anthony Taberna and Jerry Pa. Thank you. Maraming salamat din sa iyo. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH at baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH, Mas Malacash from ours. Number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. 7:09 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Alas 7:13 ang ating oras. May mga protektor si Pastor Apollo Kibuloy na siyang tagapagtago ng kanilang mga sikreto. Sa panayam ng DZRH, ibinunyag ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan ang umano'y tinatawag na Angels of Death na ginagamit nitong panakot sa kanyang mga nagiging biktima. Ito umano ang tila mga assassin na siyang tumatarget sa mga magsasalita tungkol sa mga ginagawa sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Pagsisiwalat pa ni Colonel Marantan, kabilang din umano sa grupo ang mga dating miyembro ng PNP at AFP. Colonel. Sila na rape, ito yung short narrative nila, and I'm just relaying it with you. Sana marinig ng buong sambayanan na hindi naman fair sa mga tao yung ginawa ni Kibuloy. They were recruited kasi ito mga batang ito minors at the average of 12, 13. Dinala sila doon sa foundation para pag-aralin. In the guise of that, tama naman, yung iba naman na pag-aral, pero those who are spotted that fits the standard of Kibuloy, they turn out to be prey to a monster. So hindi na sila pinag-aral, dinala na sila doon sa sa KOJC compound. Yun, iba yata yung pumasok na voice clip. Pumasok na voice clip eh. Baka para dyan yan sa susunod. Malagay ko, ito yun. Di ba Nagkapalit. Yung isa, pasok mo yung isa, parang Ray. Isa. Tungkol sa Angels of Death. Well, sa mga bata at sa mga na victimized by Pastor Kibuloy, mga kababayan, ito na yung chance for you to come out in the open. Kasi arestado naman natin si Pastor Kibuloy and others. Pasensya na kayo, we came in late, but we are here na nandito na kami, kaya come out to the open, huwag matakot. Otherwise, your truths will be buried forever. Yung katotohanan ninyo, maibabaon na yan. Hindi na ninyo masasabi kailanman at magsisisi kayo. Yun na ba yan? Wala na ba iba? Sabi nila, yun nga, tinanong ko rin sa kanila, bakit nga naman hindi kayo buntis? Sa kapon yan, sa kapon yan. Nila, si Kibuloy daw is castrated, kasi tumay siya. Oo, ayun nga. Ang pagkakaalam ko sila, it can be a combination of both. Yan. Active and nadali mo. Non-members of the security forces. Yung security members, sila yung mga yung mga members of the Angels of Death. Meron akong nag-surrender, voluntarily gave the information with me. At he is a member of that. Kaya alam ko yung mga sort of the dynamics of the members of Death of Pastor Kibuloy. Si Colonel Hansel Marantan. Tinawag nga po ni Davao City Police Director Colonel Hansel Marantan na pedophile si KOJC leader Apollo Kibuloy. Ito yung matapos niyang isiwalat sa DZRH ang ginawa ng mga pangahalay di umano ng pastor sa mga minor de edad na nire-recruit sa KOJC. Ayon kay Marantan, pare-pareho ang naging kwento at detalye na inilahad ng 5 lumutang na biktima ukol sa ginawang panre-rape ni Kibuloy noong sila'y minor de edad pa lamang. Base sa mga testimonya, tila bine-brainwash sa mga batang babae na may edad 12 hanggang 13 para gawing sex slaves ng pastor. Pinaniwala daw ang mga bata na habang hinahalay sila ni Kibuloy ay umanay espiritu ng Diyos ang gumagawa nito sa kanila. Tama ba din ko that you are describing Kibuloy as a pedophile? That's correct. Ano pang description ko sa mga may edad na 74-year-old at that na who is very much attracted with 12-year-old, 13-year-old, and at the end of that purpose is to execute his carnal desire. Ano ang tamang description doon kung hindi pedo?
Ang tinig ni Davao City Police Director Colonel Hansel Marantan. Samantala, iniimbestiga na ng PNP ang sinasabing Angels of Death ng Kingdom of Jesus Christ. Ito'y matapos ngang ilutang ni Colonel Hansel Marantan sa DZRH na may tila private armed group, ang KOJC, na ginagamit na panakot sa mga magsasalita tungkol sa mga pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo na tinututukan nila ang investigasyon sa naturang aligasyon. Well, yung concentration ng focus, yung focus ng ating investigation ngayon is based on sa mga revelations ng mga bata, including talagang yung mga angels of death ay talagang mga goods yan or just a figurative speech, makalantakin din ng mga bata. But ongoing po sir yung investigation po. Si Colonel Jane Fajardo, spokesperson ng PNP. Itinanggi ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na meron itong private army. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Kibuloy, na hindi yan totoo. Matapos na ibunyag ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan na may protektor ang religious leader na nagtatago ng kanyang sikreto. Gayet ni Tolentino, hindi umano totoo at walang angels of death o private army ang pastor at akusasyon lang ang pang-aabuso at marites lamang ng PNP. Attorney Tolentino. Fake news, yun ang tinatawag na marites. Sana yung mga PNP hindi makisama sa mga marites dyan. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Ang tinig ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Pastor Kibuloy. Alas 7:20 ang ating oras. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan na ng Department of Justice ang mga report na umano'y nanuhol si dating Mayor Alice Guo para tulungan siya ng makatakas ng isang Filipino-Chinese businessman. Kasunod ito ng aligasyon ni dating Senador Ping Lacson na nag-alok umano si Guo ng 1 billion pesos para matulungan siyang makalapit sa pamilya Marcos. Naniniwala naman si Justice Secretary Crispin Remulla na may gumagastos ng bilyon piso para tulungan si Alice Guo. Sinabi ni Secretary na napaka-sophisticada at talented rin ng mga galawan ng dating alkalde at hindi lamang ito isang ordinaryong suspect. Bukas naman ang abogado ni Guo na si Attorney Stephen David sa investigasyon para malaman niya ang katotohanan. Pinagpapaliwanag ng LTO ang isang pasaway na vlogger rider na matapang na dumaan sa South Luzon Expressway gamit lang ang 250cc engine motorcycle. Ito matapos mag-trending sa social media ang kanyang video na proud niyang ibinahagi sa kabila na alam naman niyang bawal sa expressway ang kanyang motorsiklo. Ayon kay LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, hindi lamang sarili ng rider ang inilagay nito sa panganib kundi maging ang iba pang dumaraan sa SLEX. Dahil dito naglabas na ang LTO ng show cause order laban sa rider na napaulat na residente ng Quezon City. Natanggap na ng rider ang kautusan. Katwiran nito, 400cc talaga ang kanyang motorsiklo at para sa content lang kaya niya sinabing 200cc lang ito. Yan tayo eh. Yan ang yan tayo eh. Naman sa mga kabulastugang ganyan eh. No? Yan ang content na yan eh. Oo. Ay nako. Tuluyan ang tinapyasan ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Dahil dito mula sa proposed 2.037 billion ay magiging 733.1 million pesos na lang ang magiging budget ng OVP sa susunod na taon. Ibig sabihin natapyasan ito ng halos 1.3 billion pesos. Ayon kay House Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina Representative Stella Kimbo, nagdesisyon ng komite na ilipat na lamang ang pondo, ang malaking pondong tinapyas
sa DSWD at sa Department of Health. Dahil ito sa natuklasang mga programa ng OVP na katulad sa ibinibigay naman ng ibang ahensya ng pamahalaan. Gayunman, nilinaw ni Kimbo na hindi pa ito pinal dahil isasalang pa rin sa plenaryo ang naturang panukalang budget. This is a good opportunity for them. Again, hindi po kami perpekto. It's a recommended amount. We are still open to debate and discussion. So kung meron pang input na kailangan po namin malaman at meron silang apila sa amin na dapat dagdagan ito for whatever reason, kami po ay very willing to listen to all of those inputs. Willing na willing po. Kaya we are inviting all agencies for that matter. At sa totoo lang naman po, never naman po tayo hindi siniputan sa plenaryo. Kaya inaasahan po natin ang kanilang pagdalo. Congresswoman Stella Kimbo. Natawa lang ang Pangulong Bongbong Marcos sa ulat na nagbitiw na sa pwesto si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sa isang ambush interview, ilang beses na binigyan diin ng Pangulo na fake news ang kumakalat na balita. Ayon kay PBBM, imbento at paninira lang ito ng mga umunay desperadong tao na layon lang manggulo sa lipunan. Una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Ang lumalabas na yan, itong mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa ng gulo. Wala naman silang na ibibigay, wala silang na itutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan po mabuti pagka na may napapasa kayong ganyan. Dito sa issue Teodoro na walang katotohanan ng ulat at sabi niya ay wala daw siyang planong umalis sa gabinete ng Pangulo. Patuloy na pagtitiwala sa akin. At nuulit ko, wala akong intensyon na lisanin ang aking pwesto. Ako ay malaking karangalan at bigyan ako ng pagkakataon na patuloy na tiwala na magsilbi sa ating Pangulo dahil aligned ang ating vision para sa kinabukasan ng ating Department of National Defense at ang ating bansa. Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Susunod! Tito mo! Ano ang gagawin ng Kamara kay Attorney Harry Roque? Matapos na ma-cite for contempt for the second time around. At sino itong actress politician na tinanggihan daw ang pelikula dahil second lead lang siya. Ibig sabihin hindi siya bida. Suporta lang siya sa isang mas batang bida. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 727. This time at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero. Biyernes na naman. So bukas happy weekend na naman tayo. Yes, at parang may bala ka na namang magliwaliw, kumpachero. Syempre naman. Enjoy din pag may time. Buti na lang at may isang bangko na kahit weekend may mga branches pa rin na bukas. Actually kahit nga holiday Aba, sigurado yan yung bangkong nagsisimula sa letter B.
BDO. Natumbok mo, kumbachero. At usually, ang mga bukas nilang branches ay yung mga nasa mall o di kaya malapit sa groceries para convenient at accessible. Balita ko nga nasa 1,700 ang kanilang branches nationwide. At may 5,500 ATM machines sa buong bansa. Iba rin talaga. Kung gusto mo mag-open ng account, kumuha ng credit card o loans o ano pa mang financial product o service, hanapin mo lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyong lugar. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Balikan natin ang Campo Crame. Uy, ibinabiyahin na raw si Pastor. Pastor! Umanda ka, Pastor! Andun si Pastor Edniel Parosa. Hindi. RH52 pala. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! 19 ng umaga, Jerry at Anthony, nakalabas ng PNP Custodial Center itong Coaster at iba pang bahagi ng convoy na magdadala kay Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa-akusado sa Pasig RTC para sa nakatakdang arraignment ngayong umaga. Kasama itong DZRH News sa iba pang mga tauhan ng media na nakapundot ngayon sa convoy na kinabibilangan ng CIDG. Mula doon sa Camp Crame, Jerry at Anthony sa Quezon City, palabas sa EDSA at papasok sa Ortigas hanggang dito sa Pasig City. Mabilis at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga pulis pero bahagya itong na-traffic sa bahagi ng C5 southbound pagkanan mula sa intersection ng IPI. Kung PNP ang tatanungin, bagamat walang security threat, araw na nga sana nilang ilabas ang leader of Kingdom o ng leader ng Kingdom of Jesus Christ habang gumugulong itong mga legal na proseso. Pero physical pa rin itinatawag ng korte ang mga akusado sa non-bailable na salang qualified trafficking. Maliban doon sa binabit ko Jerry at Anthony na bahagyang traffic sa bahagi ng C5, ay wala naman tayong naobserbahan pang kakaiba sa mga oras na ito. At nakikita natin dito sa ilang mga kalye, in the roads ng Pasig papunta doon sa may City Hall at the Hall of Justice, may mga tauhan ng Pasig Police. 100 yan ayon sa Eastern Police District. Anong kaso yan, Edniel? Yan sa Pasig RTC? Qualified human trafficking. Ito yung non-bailable case. Ikipuloy at 5 pang akusado yung kasama niya. Nang naaresto. Pero ang hindi ipinalilipat ng Pasig RTC. Gusto nila, okay na kasi nasa kanila na dyan lang sa custodial center ng PNP. Ngayong araw, Jared Anthony, pagtapos ng dalawang arraignment mamaya sa QC, yung video conference, saka pa lamang inaasahan ng PNP na maglalabas ng commitment order itong dalawang korte kung saan talaga ipalaladak itong kustodiyan ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, as we speak, wala pang pinal na paglalagyan magkakaiba at yung kanyang mga kapwa-akusado. Okay. Balik sa inyo, Jared Anthony. Thank you, RH52 Edniel Parosa. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Muling pinatawa ng contempt ng House Quad Committee si dating Presidential Spokesperson Harry Roque nang hindi nito maisumite ang mga dokumento na hinihingi ng Kamara. Kaugnay ito sa pagtaas ng asset ni Roque sa ilalim ng Biancam Holdings and Trading na mula sa 125,000 noong 2014, umalo ng mahigit 3 milyon noong 2015 at lumobo sa mahigit 67 million pesos noong 2018. Sa pagdinig, iginit ni Batangas Representative Jervil Luistro na noong August 20 nangako si Roque na isusumite ang mga dokumento pero hindi niya ito ginawa at sa halip ay naghain ng motion to quash at iginit na maaari itong lumabag sa kanyang rights to privacy. Dahil dito nagmosyon si Bukidnon Representative Keith Flores na muling i-cite in contempt si Roque na inaprobahan naman ng House Committee on Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Congressman Robert Ace Barbers. Sa ibang balita, naglatag ng karagdagang ASF checkpoint ang Bureau of Animal Industry at MMDA sa 6 na lugar sa NCR. Layo ng hakbang na mapigilan ang pagpasok sa Metro Manila ng mga produktong baboy at live hog na maaaring kontaminado ng ASF. Ayon sa Metro Manila Council, ang 6 na inspection sites ay itatalaga sa iba't ibang lugar sa Quezon City, Valenzuela at North Caloocan. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes,
Umaasa sila na makikipagtulungan ng LGU sa ilalatag na checkpoint gaya ng pagpapahiram ng dagdag din na tauhan na magbabantay sa mga napiling lugar. Pinayuhan ng Department of Agriculture ang mga may-ari ng babuyan na ipagbigay alam ang kalagayan ng kanilang mga baboy bago magpabakuna laban sa ASF. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, hindi naman 100% ang katiyakan na walang mamamatay kapag tinurukan ng bakuna ang mga baboy. Ginawa ni Palabrica ang pahayag matapos ang kanilang pagbabakuna sa mahigit 40 baboy sa 2 farm sa Lubo, Batangas, kung saan 6 sa 12 binakunahan ang namatay. Susundin na yun na, may protocol dito. Una, kailangan negative. And then, dapat physically healthy yung baboy. At the same time, kailangan mahigpit pa rin ang biosecurity. Assistant Secretary Dante Palabrica. Sa lagay ng panahon, patuloy pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon dahil sa trough o extension ng bagyong nasa labas pa rin ng bansa at may international name na Bibingka. Oh, international name na pala yung Bibingka ngayon, ano? Bibingka. Sa pinakahuling update ng DOST Pag-asa na mataan ng severe tropical storm Bibingka sa layong 1,605 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 95 kilometers bawat oras malapit sa gitna at bugso na 115 kph. Kumikilos ang bagyo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Mamayang hapon o gabi, inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, pero posibleng tatagal lang ang bagyo ng 3 oras at saka lalabas na rin ang Pilipinas patungo naman sa Southern Island ng Japan. Sinabi ng Pag-asa na bagamat nakalabas na ng bansa, patuloy na palalakasin ng bagyong Bebingka na tatawaging Ferdy ang hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan. (7:41) ang ating oras. Nasa linya natin kung Batchero ang isa sa mga co-chairperson ng Quadcom, si Congressman Benny Abante. Congressman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning sa inyo, Ka Jerry, Ka Tunying. Musta na kayo? Ay, ayos lang po. Kamusta po kayo? Mukhang napuyat kayo kahapon. Hinating gabi ho yata kayo Yes, oo, talaga. Anong oras ba kayo natapos? Anong oras ba kayo natapos? Mga 11 na eh. Naku. 11 na, no? Kaya pala, pasensya na, nagising namin kayo kaagad ngayon. Okay lang po. Hihingi lang kami ng update. Si Knight, una ho yung kay Attorney Harry Roque, si Knight in contempt ulit, pero wala ho siya doon sa hearing kahapon. Wala, hindi na raw siya mag-a-attend. Nako, paano ho yun? Well, kung citing contempt siya, ipapa-arresto siya. Ganoon na mangyayari dyan. Oo. Maglalabas na po ng arrest warrant ng House? Yes, baka maglabas na ng arrest warrant. Hindi pa namin napag-uusapan o depende yun kay Chairman Ace Barbers kung kailan i-issue yung arrest warrant na yan. Di ho ba puno na ang kulungan, ang holding area ng batasan? Puno na. Pero siguro, pwede silang magtabi ni Colonel Padilla. Oo nga pala, no? Si Colonel Padilla ay nandyan. Tapos, si Cassandra Ong. Hindi ba border nyo din si Cassandra Ong? Andyan din si Cassandra Ong at kasama niya na ngayon si Colonel Garma. Si Colonel Garma. So hindi nyo na pala pinauwi kagabi? Mukhang hindi na sapagkat siyempre kinontempt na siya yung nga talaga naging very emotional dahil sa anak niya. Oo, meron palang special na anak, ano? Oo, meron siyang special child Kahit na ano pang gawin namin, wala nang quorum.
So we cannot anymore change it. Yun na ang mangyayari sa kanya. Although, meron naman siyang karabatang motion of motion for sandali lang po, bago lang po yung kay Garma. So, ngayon po kasi, na i-contempt nyo si Attorney Harry Roque, may mga statement po siyang pinapalabas publicly condemning the House tungkol po sa ginawang pagkukontempt sa kanya. Hindi po ba yon makapagpapadali sa issuance ng arrest warrant kahit na wala pa pong hearing ngayon ang Quadcom? Most probably, kasi alam mo naman ang ugali ni Attorney Harry, mahilig siyang magsasabi sa labas. Pero sa loob naman ng Quadcom namin, medyo well-behaved naman siya. Pero paglabas niya sa Quadcom, tumatapang. Tumatapang, oo. Kung ano na pinagasabi tungkol sa amin. Oo. So hindi na po ihintayin yung susunod na hearing ng Quadcom. An arrest warrant can be issued anytime. Opo. Yun po yung alam ko na maaari mangyari sa kanya. Opo. Kanina po kinukwento sa akin dito ni Jerry, ni Combachero, na ito palang si former GM Garma ay may visa pero on her way to the US, kinancel ng US government yung kanyang visa. Hindi ko po narinig kinukwento ni Jerry sa akin. Nasa Japan siya, pasakay na ng connecting flight. Hindi na pinasakay dahil wala na raw yung kinancel daw yung visa, Kong Benny. May hand ba dito ang Congress o ang gobyerno natin? Very irregular yan I do not believe that all of a sudden ika-cancel ang US Department yan. No? Ang dami-daming mga Pilipino may visa. Bakit siya ang pag-uukulan ng pansin, di ba? I mean, tinabi ko nga, when she left the country, binalidate ng Bureau of Immigration yung kanyang passport at in-stamp na okay yung visa niya sa Amerika. Yung kanya naman ticket, hindi lamang, sabi ko nga sa kanya, dapat 2 boarding pass ang natanggap mo sa Pilipinas pa lang. Hindi pwedeng isang boarding pass lang for Japan, hindi ka naman mag-i-stay ng ilang araw doon, parang layover ka lang. Layover, yes. Tapos bibigyan ka na naman ng isa pang boarding pass. And that's very unlikely. Ibig sabihin, dire-diretso na yan. So, the US Department canceling the visa, mukhang hindi ko po pwedeng paniwalaan yan sapagkat hindi libo po ang may visa na ng US. O baka milyon So, bakit siya ang papansinin? Ba't ko kaya sinabi niya yon? Anong gusto niyang palitawin? I do not know the reason why. Mukhang nag-stay muna siya sa Japan. O after a while, nagpunta siya ng US. Baka merong ginawa sa Japan. Parang si Cassandra yan na nagpunta ng Malaysia, nagpunta ng Indonesia, nagpunta ng Singapore. And then afterwards, sinabi namin kung saan pa siya nagpunta. Ay ayaw niya magsalita in public. Binulong niya sa amin kung saan siya nagpunta. Nakikita nyo ba na may intensyon na iwasan o takasan ang investigasyon ng Kongreso? Well, she left during the time that we're having a Quadcom hearing. At alam naman yan, iimbitahan namin siya. Pero hindi naman siya maimbitahan sapagkat wala siya. Okay. Pero pag nung binabanggit niya yung na hindi siya nakasakay ng Japan, from Japan to US, bumalik na siya kaagad. Pinabalik na siya. Siyempre, hindi na siya nakasakay from Japan. Kailangan bumalik na siya. I do not know kung sapagkat makikita naman namin niya sa BI kung nakabalik siya kaagad o hindi. Kasi ang dating po sa amin nung kwento na yon, parang merong kamay ang gobyerno to cancel, for the government of the US to cancel her visa para makaharap siya sa Kongreso. So hindi pala ganon. Hindi namin wala kaming ginawa.
Wala kaming ginawang anuman. Okay. So dito ho sa kabit-kabit yung mga testimonya at mga pahayag, si Colonel Garma ay itinuro din dun sa patayan ng nangyari sa Davao Penal Farm at kahapon dati ho yung bilanggo ang nagsasabi nag-uugnay kay dating Pangulong Duterte doon sa naganap na pagpatay sa 3 Chinese drug lords. Ngayon ay yung warden na mismo, Kong Benny. Ano? Yes, si Colonel Padilla na ang talagang nagturo. Tinawagan siya ng dating Pangulo. Gaano ho kabigat ngayon itong mga testimonyang yan pag sinuma, Kong Benny, para sa inyo? Well, mabigat to. Ibig sabihin, talagang ito ay tawag nito, planado ito at talagang may basbas sa itaas to. Yun ang aming nakikita sapagkat kasi konektado the fact that Colonel Garma ay dinidiin niya lahat yan pero 3 testigo na nagbigay ng salaysay na tinuturo siya na siya ang tumawag at hindi lamang yan kundi connected sapagkat sinabi ni Colonel Leonardo na kaibigan niya si Artna Solis inamin din ni Colonel Garma na nag-girlfriend siya ni Artna Solis na nasa ilalim niya. Inamin din ni Colonel Leonardo na tinanggap na si Artna Solis nagtrabaho ron sa PCSO noong panahon ni Colonel Garma at inamin din naman nung isang PDL na classmate niya si Artna Solis. Inamin din naman ni Jimmy Laportesa na tinawagan siya 3 beses ni Garma. So, konektado yan. Kaya sabi ko, bakit ka ba mag-deny samantalang ito 3 witness against you? May plano pa ho ba kayong bigyan ng pagkakataon o imbitahan ang dating Pangulo? Oo, imbitahan talaga namin yan. At, we're not inviting him to accuse him of anything. We're inviting him para to air his side. Marinig po namin ang kanyang paliwanag at kasi tinuturo na siya ngayon So, siguro naman, maganda naman na ang Pangulo natin, ang dating Pangulo natin ay mag-appear para ipaliwanag niya ang kanyang sarili. May parte ho ng hearing na napakinggan ko na may nagsalita tungkol sa investigasyon ng International Criminal Court. Ito ho bang mga pinag-uusapan ninyo, resulta ng investigasyon ninyo ay pwedeng gamitin sa ICC Court? Sa International Criminal Court? I do not know the other chairman, pero sa akin, sinabi ko na yan nung kami nag-hearing ng Committee on Human Rights. I'm not going to allow the ICC to use my committee para sila ay mag-investigate, no? Because they can freely investigate naman. In fact, the President has given them the right to investigate, although hindi na tayo miyembro ng ICC. We will not cooperate. Parang ganun yata ang sabi ng Pangulo dun no? They will not cooperate, but they have the right to investigate. Oo, bagamat lahat ng hearing ninyo naka-broadcast naman in full, makakakuha na rin yun, di ba? Pero officially can makakakuha na rin. Opo, officially pwede ba nilang hilingin sa inyo yon na kunin yung transcript and all? Well, they can do that. It will depend upon us as we're going to vote for or against it. Kagabi, 2 PNP officers ang nakalagay sa ICC, si Colonel Marcos at si Colonel Leonardo. Winaningan lang namin sila na masabi na kayo ng totoo sapagkat ang mga pangalan niyo lumutang sa ICC investigation. Last na lang, hanggang kailan po ba yung Quadcom hearings na ito, Kong? Ako, Katunying, hindi ko alam. Talagang maraming pag-uusapan kasi 3 yan. Pogo, drugs, at EJK. Medyo malayo-layo pa. Kaya sabi ko nga, nagano na ako ng resolution. Sana naman
baguhin ng COMELEC yung filing ng candidacy sapagkat talaga magiging busy kami. Kailangan na. Sa barangay na ako. Nag-ilibot na eh. Akala ko ihihilingin ninyo na magpatayo kayo ng bagong kulungan ng holding cell na ninyo. Ang dami nyo na kinukontempt eh. Teka, may pahabol pala dito. Sa Isko Hani Lacuna, kanino daw ba kayo? Kay Hani po ako. Kay Hani. Bakit? Well, unang-una, incumbent siya. Pangalawa, naniniwala ako sa ginagawa niya. Pangatlo, dapat lamang nabigyan na ni Isko ng pagkakataon na si Hani makatapos sa kanyang termino. Iniiwan kami ni Isko. Tumakbo siyang presidente. In fact, I advise him na wag. Pag mayor ka dole, ayaw niya. So, ang tanong namin, magkapatid sila, bakit ganon? Hindi ko maintindihan. Okay. Tayo natin yan. Kong Benny Abante, maraming salamat. Magandang morning. Jerry Katunying, maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Kong Benny Abante. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:55. Ay. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, Kong Doming Mariano, kumusta po ba kayo dyan? Sana'y okay na okay lang kayo. Kinukumusta rin po pala kayo ni Kuya Obet Imperio at saka ni Kong Ador Plato. Ayun, Kong Ador. Magandang morning. At happy birthday kay ating Rochelle Ramos. Binabati ka ng iyong ex-boyfriend na si Engineer Aris Ramos. Ayun, si Alvi Ilano ng Smart. Lagi daw nakatutok. 24 oras. Aba. Talaga naman Kuya Mark Navarro, maganda morning. At na-birthday pala kahapon ni Sosimo Gasmin. Si Sosimo Gasmin. Ay, naku. Doc Tony Leachon, magandang morning, Doc Tony. Naku, how are ya? Tama ka, Doc Tony. Kung ang oral argument ng Supreme Court sa PhilHealth Fund issue ay sa January 2025 tapos pa. Ubus na. Wala na. Aanhin pa ang damo. Wala na. Kung ubos na. Kung ubos na. Kinain na ng kambing. January ang first oral argument. Argument January ano ngayon? September. Kaya may schedule na, boss ko na. Parang alam na this. Magandang morning kay Kuya Romel Sitin. Ay, Kuya Romel, nakagaling sa golf na ngayon ni Kuya Romel. Parang maaabutan mo na yung galing ko sa golf. Komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang magagamit na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Ayan. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito, kaya ano pa ang hinihintay? Subukan at i-test drive mo na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Happy 60th birthday pala today kay Las Piñas Chief Prosecutor Cynthia Luang. Ka-birthday pala ni Chief Prosecutor si President BBM. At ka-birthday din pala nila itong si Mr. Rox. Manugang ni Kuya Eddie, 60 years old na. Happy birthday. Yun.
Bilis Ay, ng oras, kumbatsero. Talaga naman. Ang dami ko pa namang gustong talakay. Maganda tong sinasabi ni Kuya Raymond Ventura na to. Narinig niya kasi, Attorney Raymond Ventura, thank you po dito ha. Narinig niya kasi kumbatsero yung kwento ni Tina, yung kinidnap. Oo. Tapos ni-rape yung 16 years old na hindi siya Oo. makapagsumbong. Sabi Kaya nitong nga, si ni Kuya Attorney Raymond Ventura, dapat daw alam yan ng yung mga yan yung nakahiram lang ng cellphone sa isang Oo. nakasabay nila sa luneta. Oo, tama. Oo. Dapat daw, kumbatsero, alam nating lahat yung signal for help. Oo. Iharap sa parang ganito. Yung pag-signal. Pagka ganito, hand signal. yung hand signal, pagka gumanat, may nakita kang babae na ganito ang ipinapakita sa iyo, ibig sabihin kailangan niya ng tulong. Meron pa raw isa ganito, kumbatsero. Ayan, dalawa Ayan. daw yan. Isang ganon, saka isang ganito. Yung Yung parang number 4. Number 4 na nakaganyan, nakatago, tama ka, number 4. Tsaka Tapos isang- yung isa nakatikom, nakatakip yung trap thumb, kumbatsero. So pag may nakita daw tayong ganon, at least alam na, lalo na kung batang babae yung nanghingi ng nagsisignal na ganyan, Humihingi ng tulong yun. Ayun. Thank you, Attorney Ventura dito. Dapat ipalaganap natin yung ganyan. At nang malaman ng lahat, maaaring nga kung ikaw, alam mo yan, Ako, signal ka, hindi naman lahat ng tao sa paligid mo, hindi naman pala alam yan. Akala, naglalaro ka lang. Para pala si Alvin yung bata ko sa bahay pinagbili na ni Heidi. May darating anya dito. May darating dito, magdadala ng karne ng baboy. And then nakasara yung bintana ni Alvin. Sinesenyasan sila. Hindi, walang naiba yung magdi-deliver. Naging babaeng maganda yung magdi-deliver. Kinakatok daw ayaw daw pagbuksan ni Alvin. Kasi dapat may hand signal din pala dun. Dapat may code. May code, pambira. Ayun, importante alam po natin yan, especially sa ating mga anak, na baka minsan mabiktima ng mga kung sino-sino mga sa bugok dami. sa lipunan. Napakaraming bugok sa lipunan. Iba pa ho yung mga bugok na dating nakapagsamantala sa pamahalaan at ngayon ay sila naman yung isinasalang. Iba tinatawag na Day of Reckoning. May ganun talaga eh. Kaya magsilbing aral din yan sa mga nakakaposisyon sa gobyerno. Not every day is Christmas Day. Darating ang araw, mawawala ka rin sa pwesto. Kaya maging mabuting tao ka kahit na ikaw ay nasa nasa kapangyarihan at nasa alapaap. Kaya tandaan natin, crime does not pay. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Integrative Palliative and Home Care Services ng Makati Medical Center.